Good morning everyone again. Nandito kami ngayon sa Yerevan. Dito sa Armenia. Kakagising lang namin, it's 12. Actually, it is 1 PM. Kagabi nga, late na kaming dumating. Kaninang umaga lang kami dumating dito. Around 4 o'clock, 5 AM. 4:30 na pala rito, kakarating lang namin. Actually, hindi ako nakatulog. Grabe, parang nanibago ako sa tirahan. Medyo maganda ang aming experience sa simula pa lang. Ikikwento ko sa inyo kasi maganda. Nag-stay kami sa Hotel California. Literal na Hotel California. So, isang hotel na syempre hindi ko ma-recommend sa inyo. Kaya, pero papakita ko pa rin sa inyo kung anong klase ng hotel. So, ito yung hotel namin. Yan na yun. So hindi, okay naman, matutulugan naman, pero hindi worth yung price amount ng quality ng room. So ganito yung banyo. Yan. So yan na yun. Yan yung aming Hotel California. So gagawin namin una ngayon, maghahanap muna kami ng breakfast at kami ay actually lunch na kasi tanghali na, late lunch na. Kaya kami ay hanap muna. Maraming mga masasarap na kainan dito at mura. Yun ang kagandahan dito sa Armenia. Tingnan nyo to, interesting. Mga souvenir yata yan. Ano to? Parang bilihan yata ng souvenir at bawal hawakan. So hanap muna kami ng kakainan. Mag-late lunch muna kami. Hindi kami kakain ng heavy ngayon, so coffee and bread lang muna siguro. Dapat tanghalian na ngayon pero kaping-kape na talaga. Yun, kape muna tayo. Medyo malamig. Medyo malamig. Habang kami nagkakape ay a little bit of history muna tayo. Ang Armenia ay isa sa pinakamatandang bansa sa mundo na may libo-libong history. Ang Armenia ay isa sa Caucasus region sa pagitan ng Europe at Asia. Ang kapital ng Armenia ay ang Yerevan at ito ay mas matanda pa kaysa sa Rome. Kilala ito bilang isa sa mga pinakamatandang lungsod sa mundo na patuloy na may naninirahan. Sa mahabang panahon, maraming empire ang naghari sa Armenia tulad ng Persians, Romans, at Ottomans, kaya't maraming kultura ang naka-impluwensya sa lungsod. Noong 20th century, naging bahagi ng Soviet Union ang Armenia at dito nakaranas ang Yerevan ng mabilis na modernization at urbanization. Pagkatapos bumagsak ng Soviet Union noong 1991, naging malayang bansa muli ang Armenia at naging simbolo ng bagong simula ang Yerevan. Ngayon, ang Yerevan ay isang makulay na lungsod na kilala sa mga makasaysayang monument tulad ng Republic Square at Cascade, at pati na rin ang matatag na kultura ng sining at musika. So clean! Oo nga, linis. Or lang yan? Amazingly at surprisingly, itong Armenia na kahit landlocked country sila, na walang dagat dito at napapalibutan ito ng 4 na bansa. Amazingly, na itong Yerevan, itong Armenia itself, ay napakadaming fresh water at napakalinis din yan. Napakalinis. Dito sa city center mismo, hindi nyo kailangan bumili ng tubig. Every corner yata meron silang drinking fountain at masarap ang tubig. Fresh water. Hindi ko alam kung saan galing yung fresh water na yan. Parang may ilog sila underground. Feels like. Nakaka-amaze. At surprisingly, napakaganda nitong city center itong Yerevan. Especially dito sa North Avenue. Dito sa North Avenue, ito yung main street nila kung saan nangyayari ang lahat ng mga bagay-bagay, mga kapihan, galaan, mga shopping at
kung ano-ano, concert, street performers, name it. Lahat ng happenings nandito dito sa Northern Street na to. At excuse me. Nakakagulat din kasi medyo skeptical kami nung dumating kami sa airport kagabing madaling araw. Yung aming mga dinaanan ay medyo hindi maganda, pero mafe-feel mo na nasa ibang nasa ibang country ka, no? Nasa ibang planeta ka din. Iba din yung vibes dito, maganda rin ang vibes dito. Kakaiba din. Very lively ang mga tao. At wait, may happenings doon. Maganda. Surprisingly maganda. At Relax lang. yeah, relax lang. Since maliit lang itong bayan na ito, itong city center na ito, relax lang. Hindi kailangang magmadali. At may kaganapan, may nangyayari. Sandali. Ano kaya yan? Marching band. Hindi ko alam kung anong square ito. Hinahanap namin yung yun, yung opera theater dito. Ayan, merong tugtugan. May tugtugan. May drumming bugle corps. Wait. So yun yung kanilang opera house. At yun. So napaka daming interesting na bagay. First day pa lang namin ngayon, wala pa kami masyadong nagagawa. At yun, kakatapos pa lang namin kumain ng breakfast, which is breakfast, lunch, whatever, kasi 3 o'clock na. At mamaya na kami kakain ng heavy. Panoorin muna natin to. Grabe. Woo! First day pa lang nag-enjoy na kami. Kakaiba rin, kakaiba. Ang ganda. Ang ganda nung timing namin. Yung kultura, yon. Saktong-sakto. Sulit na agad. Yun yung kanilang famous na hagdan dito. Aakyatin namin yan. Aakyatin natin ngayong araw yan. Hindi masyadong madaming Pinoy ang bumibisita dito dahil hindi ito masyadong familiar sa mga Filipino.
Karamihan lang ng mga kababayan natin na nagpupunta dito ay galing sa Middle East at Europe. Hindi kasi alam ng karamihan na ang Armenia ay isa ding napakagandang bansa. Safe at very welcoming din ang mga lokal. In fact, first day pa lang namin nag-enjoy na agad kami at sinalubong agad kami ng kanilang mga traditional dance doon sa may teatro nila, sa kanilang music theater. Tama ba? Music theater? Opera house. Opera house. Yun. Sa kanilang opera house. At napakaraming pulis sa paligid. So hindi kayo matatakot, wala kayong dapat ikabahala. Very safe at very friendly ang mga tao. Yun agad ang aming first impression pagdating pa lang namin dito sa city nila, sa Yerevan. Ang una nating i-conquer ngayong araw na ito ay itong kanilang famous na steps dito, yung paakyat na yan. Dito lang yan malapit sa Republic Square. Ang Cascade ay isa sa pinakakilalang landmark sa Yerevan. Ito ay isang malawak na hagdanan na may series ng terraces na paakyat sa gilid ng isang burol na may kamanghamanghang tanawin ng lungsod at ng Mount Ararat sa malayo. Nagsimula ang construction ng Cascade noong 1971 sa ilalim ng Soviet Union at bagamat hindi ito ganap na natapos, patuloy itong naging isang paboritong destinasyon ng mga lokal at turista. Ang Cascade ay hindi lamang isang hagdanan. Ito rin ay tahanan ng maraming sining. Makikita sa bawat antas ng mga hardin ang mga magagandang sculpture mula sa iba't ibang lokal at international artist. Ang lugar na ito ay isang simbolo ng Yerevan na nagpapakita ng kombinasyon ng modernong architecture at kultura ng Armenia. Yun. Simulan na nating akyatin to na magkaalaman na. Wow, interesting to. Wow! Oh my God, ang ganda. Ang ganda. So may tubig yan, lumalabas no? Meron yan, pero walang tubig ngayon. So supposedly may tubig yan, kaso ngayon wala. Hindi ko alam kung bakit, baka nire-repair. Napakarami nga kasi nilang tubig dito sa city. At lahat ng fountain nila ay fresh water at malinis. Interesting din itong lugar na to, no? Ang daming art, ang daming tingnan nyo to, ganda oh. Tingnan mo. Ganda oh. Galing, parang windmill. O parang ano. Pero sayang talaga to kasi dapat may tubig yan. Kung may tubig siya ngayon, napakaganda niyan. Napakaganda nito kung may tubig. Ganda. Amazing, amazing. Nakakatuwa. Nakakatuwa sa ganda. So ayun no, kung ikaw ay magre-rely lang sa mga online information at sa mga alam na kung ano-ano, history and kung ano-ano, ay hindi mo malalaman yung talagang totoo, yung fact, yung actual fact, hanggat hindi mo nakikita at nararating ang isang bayan o ang isang bansa. Siguro itong memorial. So hindi ko alam kung ano siya. Siguro memorial to. May bulaklak sa loob eh. Ano siya? Memorial cemetery. Parang Memorial yes, anniversary over revolution. ayun, memorial nga ito. Tingnan sa likuran ko. Ay isa siyang memorial ng revolution na nangyari noon. Cascade Memorial.
for the victims of Soviet repression. Sayang lang kasi hindi masyadong nakalabas ang Mount Ararat ngayon. Supposedly tanaw na tanaw dito yung Mount Ararat, para siyang Mount Fuji sa Japan. Ayun siya, oh. Ayun. So hindi siya masyadong kita ngayon. Ayan. So sayang, napakaganda kasi itong lugar na ito talagang napakaganda. Napakalaki. Amazing yung kanyang yung taas, yung size, yung mga sculpture, mga art na yung art installation. Kaso no, na part na pinabayaan. Parang hindi na na-maintain ng government. Sayang naman. Kagaya yan, tinan mo. Sira-sira na yung mga yung ibang part na hindi na inasikaso. Tapos yung tawag doon, yung mga fountain supposedly may tubig ay hindi na masyadong hindi na gumagana. So supposedly napakaganda nila. Na-imagine ko kung may tubig at may ilaw sila. Puntahan natin yung si Mother Armenia. Yung kanilang famous na statue dito na nakatanaw doon sa ibabaw mismo ng kanilang city. Andito sa loob ng park ngayon, Victoria Park. Yun ang ating pupuntahan ngayon. Titingnan natin kung gaano siya kalaki kasi medyo malaki siya sa malayo, yung perspective. So tingnan natin dun sa malapit kung gaano siya kalaki. So ito na yung North Avenue kung saan namamasyal ang mga tao. Ito yung kanilang shopping street dito sa Yerevan. Inabot kami ng gabi sa paglalakad at medyo gutom na kami. So hanap naman kami ngayon ng mga, hindi ko alam kung kakain na kami ng mga local food, pero parang gusto namin kumain ng local food doon mismo sa malayo, yung sa labas ng city, sa labas ng Yerevan. So ayun, no, yung mga tao dito ay buhay lang sa gabi. Marami din tao sa umaga pero mas masaya dito ang gabi. Napakaraming nightlife dito. Maraming mga daming, may casino, may mga maraming casino, basta maraming nightlife. Alam na ninyo 'yon. Kung ano-ano yung mga 'yon. Yun, isa rin yun sa magandang gawin dito kung kayo ay gustong mag-good time. So pansamantala, hanap muna kami ng makakainan ngayon. Simpleng pagkain lang muna ang kakain namin ngayon kasi hindi pa kami ready kumain ng mga heavy. Yon, ito lang muna ang aming kakainin ngayon. Beef shawarma na na-miss na namin yan.
Kasi tagal na kami hindi kumakain yan, yung tunay na shawarma. Oo, iba kasi yung shawarma sa Europe eh, kaysa sa Middle East at Asian. So yan na lang muna ang kakain namin ngayon. Tingnan namin kung may enjoy namin yan. Pag hindi namin na-enjoy yan, hahanap ulit kami ng iba pa. Kainin natin yan, tikman natin kung masarap. Sarap yung sinapay. Tinapay pa lang yun, sarap na. Ano pa kaya yun naman? Kain muna kami, kain muna tayo.